Narito na ang First Lady ng nag-iisang barangay homeowner, ang pambansang kapitana, si Ateng Jelly Nicolay! A very positive face-to-face morning mga kapatid! Ang sumila madaling nila, countdown para sa Kapaskuhan! Yung iba rin siguro ay natanggap na ang 13th month pay at bonus! Kaya naman busy na sa pagharap ng mga pangregalo para sa mga minamahal! Pero ano ito? May di raw tatanggap ng bonus! Nako, walay daw si Inday dahil nabuking ni Ma ang kasambahay na kay Seth kung bumulupot ay todo bigay! Pero sigaw naman ni Inday, huwag magmalinis si Madam dahil hulihin niya ito, wet and wild naman kay Water Delivery Boy! OMG, nakakalarky! Nakuhaan na kay Trigang issue today! Ay, oo, ate. Correct na correct ka dyan. Ang nakakaloka, ha? Si Inday, kanino? Tapos si Waterboy, kanino? Ang mga kasawsawan. Nakakalito, di ba? Diwa na Trigo, lagi maganda, maging alento bawat segundo! Siyempre na always ready para sa isyo ang ating mahal na trio! Let's start with Attorney Ben Acosta, Dr. Camila Garcia, Father Sunny Merida, ang ating mahal na trio taga-payo, Luzon, Visayas, and Mindanao, buong Pilipinas, buong mundo, face to face na! Kung may kasambahay, syempre hindi pwede mawala sa eksena si may bahay. Wala raw talagang bonus si Inday dahil kwotang-kwota na ito sa sir niya. Eh si Ma'am kaya, totoo, kumota rin sa iba. Nako, narito na si Salome Dolano. Pasok! Please, please! Please, please! Please, please! Salome, magandang umaga sa'yo. Magandang umaga din po, ma'am. Bakit nandito ka ngayong umaga? Kasi, ma'am, nagre-reklamo ako sa mga tulong na yan. Ang kapal ng mga mukha. Ang kalipin kong si Jip, saringking pa nitong Katrina. Baho nila, ang kapal ng mga mukha. Okay, sige. Salome, paano ba pumasok itong dalawang ito sa'yo? Anong pangalan nila? Si Katrina at saka si Ralyn. Si Ralyn at saka si Katrina. Si Seralyn at si Katrina. Okay. Tama. Si Seralyn at si Katrina ay mga kasama mo sa bahay. Tama. Paano ba sila pumasok at kailan sila pumasok sa iyo? Mga March. March. March So, sila pumasok, ma'am. matagal-tagal na rin. Ilang buwan na sila sa iyo. Mga 7 months? Okay. So, 7 months na sila sa iyo. Oo, ma'am. Ano ba ang kanilang gawain? Ang gawain ni Katrina, maglalaba, maglilinis ng bahay. Okay. Kasi si Ralyn, tagahugas ng mga kaldero ko kasi nagkakantin ako, ma'am. Sa may kantin ka. Oo, ma'am. Paano mo naman nalaman na may nangyayari? Ang katulong sa kabila, ma'am, si Annalyn Naluntay. Oh, si Yun ang Annalyn. nagsasabi sa akin. Kasi habang nagwawalay si Annalyn, pumunta ng sakit, Ate Salome, si Jip, naglalambingan sila, Katrina. Nakita niya. Nakita niya mismo habang nagwawalay, kundi sinilip na sakit. Magkalapit lang ako ito. Nakita niya. Nakita niya ngayon. Ito si Jake, gaano ba kayo katagal na 2 magkalipin? taon, ma. 2 taon na kayo nagsasama. Magkalipin kami, 2 taon. 2 taon na kayo ni Jake na nagsasama. Oo, ma. Eh, kung maayos ba ang samahan ninyong dalawa? Okay naman. Ang kapal ng mukha mo. O, sige, upo ka muna. Nag-energy drink yata si Hindi, Ate. hindi mo kanul kita nito. Alam mo ba, ngayon lang tayo nagkaroon ng panauwi na mag-isa pa lang. Parang may kaaway na. At nagmamagaling palabasin. Oo, pero ikwento mo muna ang storya para malaman nating maigi. Okay, base sa aming research, si
Sinaktan mo daw, sinasaktan mo Hindi daw. totoo yan, ma'am. Mga sinungaling, hindi nila ginampanan bilang katulong ng trabaho nila. Kaya sinaktan mo Sino sila? hindi matutuwa na amo? So anong ginawa mo sa kanila? Pinagalitan ko sila, ma'am. Sinaktan mo ba sila? Hindi yan totoo. Mga sinungaling o mga katulong na yan. Hindi mo sila pinagbuhatan ng kamay kahit kailan. Hindi, ma'am. Mga sinungaling. Nagsisinungaling yan, ma'am. Kinakalanturay nila ang kalipin kong si Jake. Ay, Ano po yung pinakalantore? Kapal ng mga mukha. okay! Sige na! Eto na! Sisihin daw ni Ma'am si Sir! Dahil ito raw ang naglalaway sa kanilang pagkabatid. Sumusunod lang daw sila sa utos ni Sir sa lahat ng oras. Harapin mo na at sagutin ang mga ibinabato sa inyo, Sir Alin, Anderan, pasok! Mag-usap kayo maayos, magbabalik na! Ito ba'y palaging nangyayari? Ito bang si Jake ay lagi kayong inaaya? Sa pamasahe kasi yan kahit tanmaling tapat pagkatapos kong kumain. Sa pamasahe yan. Ano na magot? Malapit mo! Nakita na ang kasambahay ng kanyang ako si Sir Alin at si Salome. May tanong lang ako, Salome. Kailan ba kayo huling nagkasama? Hindi ba kayo magkasama sa bahay ngayon? Hanggang ngayon, wala naman. Wala naman. Kailan sila umalis? August. Pinaalis ko na sila. Okay, pinaalis nyo na sila. Okay. Sir Alin, minamasahe mo raw si Sir habang nakabrief lang si Sir? Sinutusan lang naman niya ako, ma'am eh. Sinusunod ko lang yung mga palamutan mo talaga. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Nagmamasahe kay Sir habang nakabrief lang siya? Wala, ma'am. Hindi mo- Sinutusan niya ako hindi ng niya- mensahe. Kapal ng mukha mo. Okay. Bakit ka pumabayag na magmasahe kay Sir na nakahubad si Sir? Hindi ko alam Nakabrief lang. nakupad siya, ma'am. Hindi mo alam? Siya noon. Nakakumot siya. O nung nakita mo hubad na, Salwari ka lang. Pero gusto mo ang kalitin kong si Jeff. Kapal ng mukha mo. Kapal ng mukha mo. Ha? Gusto mo rin. teka muna. Sagutin mo muna ang aking tanong. Bakit nga, nung nakita mo nakabrief, bakit, teka, okay lang ba sa'yo yun? Kayo ba'y may relasyon ni Sir? Ano ba talaga? Wala po, ma'am. Wala kayo. May relasyon. Wala kami relasyon. Aba? Diretso ang tanong. Nagsapin-sapin ba kayo ni Sir? Monday lang po, ma'am. Hindi ko natuloy kasi dumating niya. Sandali lang. May relasyon ba kayo? Bakit ka pumapayag na may mangyaring ganun sa inyo? Hindi po Muntik yung na. natuloy, ma'am. Anong nangyari? Pamasahe po siya sa akin. Tapos kinuha po niya yung kamay ko. Nilagay niya dito. Oh, gustong gusto mo? Tapos, Sabi niya, bibigyan daw niya akong pera. Kailangan ko ng pera eh. so, kaya mo ginawa yon dahil, Ako lang po buhay sa mga anak ko. Dalawan po yung anak ko, wala na pong asawa. so ibig sabihin, kaya mo ginagawa ito, kaya pumapayag na magmasahe kay Sir na nakahubad siya, ay kasi bibigyan ka ni Sir ng pera pagkatapos. Po, ma'am. Okay, ito ba'y palaging nangyayari? Ito bang si Jake ay lagi kayong inaaya? Papamasahe kasi yan kahit tanghali tapat pagkatapos kong kumain. At papamasahe yan. Pagod na pagod? Pagod na pagod si Jake? Balita ko wala siyang trabaho. Dapat po yan sir eh. O tapos, pag ginasahin Ano niyo, yan, ano rin? pag ginasahin niyo na, ano mangyayari? Mag-aaya. Opo, kaya lang. Ito ba? Ano eh? Pinapakita niya sa inyo? Opo. Gusto mo rin eh. Balita ko tinatawag pa niya kayo para makita sa inyo. Nagliligpit kami dun sa higaan. Tapos sabi niya, Lin, dito nga dito. Bakit? Bakit kuya? Sandali lang.
Halika. Ibukal ka lang ng mukha mo. Gusto mo rin sabi niya. Tapos pagbukas sa pintuan, ano mangyayari? Sabi niya ito, tingnan mo. Sabay kinap-kinap. Ano ginagawa niyo pag nangyayari yun? Ginagawa niyo kapag nangyayari yun? Tumatakbo po ako doon sa labas kasi nagkatakot ako sa kanya eh. Doktora! I'm sure marami tayong mga nanonood dito ng mga kapatid, ng mga sasawera. Ano ba ang dapat gawin ng isang kasambahay o ng isang nangangamuhan kapag may mga ganitong pangyayari? Parang feeling ko naman ang pagpapamasahe sa kasambahay habang kayo'y ikay naka-brief o walang suot, parang medyo off talaga yun eh. Hindi kasama sa trabaho yun eh. Okay, unang-una ating siguro dapat malaman ng mga kasambahay pag sila ay nag-a-apply ng trabaho kung ano yung kanilang dapat na trabaho at ano yung restrictions. So bilang amo, alam din dapat nila kung ano yung hanggang saan, yung hangganan. Kasi may mga pagkakataon na kuminsan tayo, kahit na yung mga kababayan, ay pakimasahe nga sandali. Pero hindi naman yung sa punto na talagang maghuhugot-hugot din na at meron pa nga ganong mga pinapakita na, di ba, sinasabi nila na nasa loob ng banyo, gano'n. Unang dapat isipin na isang kasambahay, pag merong ginawang gano'n, dapat alam niya na isusumbong yung mga bagay na yun eh. Bakit hindi kayo nagsumbong? Unang-una, Takot kang mapaalis. Takot kang mapaalis. Sino ba ang nagpapasweldo sa'yo? Ang nagpapasweldo sa'yo, hindi si Jake. Ang nagpapasweldo sa'yo, si Salome. So ako, ang nagpapasweldo sa akin, doon ako loyal. Siyempre yung loyalty naman na maibibigay yan kapag maayos din ang trato mo sa kanila. Totoo yun, ate. Okay, maraming salamat, Doktora. Kanina, may sinabi ka. Kanina, may sinabi ka na si Ma'am maharot. Bakit? Ano naman talaga yan eh? Nagsisinungaling ka lang. O, hindi ako Dahil ano yung ginagawa mo. Ano ba? Kaya sinasabi mo yan. Nung nagbili pa sa amin ng mineral na tubig, Ano? walang rin niya. Kapal ka naman yung mukha mo, sinungaling. Sandali lang, ano yung nahuli mo sa banyo? Nahuli ko sila sa banyo. Galing mo siya ng malingke. Nagtanong kami ng kapatid ko, bakit hindi kami sinama ng kapatid ko dati? Oh. Pagbalik niya, nagtanong kami kasama na niya sa GR. Sino si JR? Yung delivery boy ng tubig. Opo. Kasama niya sa banyo. Ano ginagawa? Hindi niya alam, nandun ako sa kusina, naghugas. Dito lang yan, nagwakan ng mukha mo, may gut. Ang sige, ikaw ba yan? Okay. Sandali lang. Sino ba nakakita sa kanila sa banyo? Ako, Ikaw. hindi nila alam, naghugas ako doon sa kusina. Ano nakita mo? Nag-aalikan na silang dalawa. Kapal ka naman ng mukha mo. Oh, okay. May nakita. Teka, tama na. Sa kanya na nagsimula ang pagkabuking ng relasyon ni Sir at ni Inday. Kaya na nga binabueta siya ngayon ng maharot na kasambahay. Narito, si Alanin Lantay. Pasok! Ay, patay ba yun? Annalyn! Wow! Powerhouse naman pala ang boses ng mga kasama natin today. Ken! Annalyn, ano yung nakita mo? Ikaw daw ang nakahuli, sabi ni Salome. Nakita ko si Ate Katrina na nagpunta siya sa kwarto niya. Tapos ang labing-labing niya, ang sweet nila. Naghalikan pa nga sila. Si Katrina ito. Okay, bakit ka nagsumbong? Sinabi natin sa lumi sa akin na umalis ako. Puntahan mo siya na Masa kasi nagkakamaling Ano siya, tapos? puntahan mo siya kasi may bibilin lang ako. Di, pinuntahan ko siya. Tapos ang laming-laming nila, nagkisan pa nga sila. Eto sabi nito mga to, may gusto ka lang kay Jake? Hindi ako may Concert ka ba o nagsiselos ka? Hindi ako nagsisilos. Bakit naman ako nandiyan? May boyfriend. Ano ito? Oo,
Okay. Wapo daw ang boyfriend niya. Ba't si Jake hindi? Hindi, pangit siya. Okay. Oras na para sa ating botohans! Ito na mga kasawsawa, narinig natin ang ilang bahagi na ng kwento at pareho sila nagbabatuhan ng akusasyon. Yung nasa puti, inaamin naman niya, muntik nang may mangyari sa kanya at sa kanyang amo ngang lalaki na si Jake. Eto namang sa pula, ang sinasabi ng nasa puti, abay, may nangyayari din naman pala. Kasama ang water boy na dinidinay naman niya. Naku, mga kasawsawan, sino sa tingin nyo sa kasalukuyan ang nagsasabi ng katotohanan? Magbotohans nga tayo. Go! Aba, mga kasawsawan, ginugulat nyo ako. Yung isa umamin, yun yung nasa puti. Pero yung nagdi-deny, yun yung parang sinusuportahan nyo. Yun bang ibig sabihin ng resulta ng ating botohans? Di raw niya matanggap na maging siya ay dinadamay ni Annalyn sa panunumbong sa amo nila. At ang mas ikinagalit niyang balita ay maging siya raw ay nakikiagaw sa katawan ng sir nila. Tawagin na natin si Katrina Amberan. Pasok! Talaga naman nagkagulo na. Napabalik na, ha? Oh, pati si B1! Pati si B1! Katrina, sandali! Huwag mo naman ako. Hello, pati si B1! Oh, bihira. Okay ka lang, B1? Nakikilali naman, hindi bakit? Okay, tama na. Okay. Chill lang tayo, okay? Aalamin natin ang totoo. Katrina, nakikipagalikan ka raw kay sir, nahuli ka. Sinungaling ka na babae na lang na. Hindi yan totoo. Sinungaling ka na kaya. Siya sa totoo lang, kahit kailan. Kahit kailan hindi ko kami nakipaghalikan. So ano lang ang ginawa ninyo? Wala ko kaming ginawa. Yan siya. Kahit kailan na lang yan. Lahat na lang? Okay, tama na. Okay? Nagkaroon na kayo ng pagkakataon na mailabas ang inyong mga galit sa isa't isa. Alamin naman natin kung ano talaga ang totoo. Sabi mo, hindi totoo. Totoo yan, ma. Hindi yan. Hindi yan. Okay. Ano ang totoo? Walang nangyari, ma'am. Yan kasi si sir, napakamanyakis yan. Magpapahilot nga lang, masaya sa amin. Hinihipo-hipuan niya ako. Kamanyakis sa tapos pa ismail pa siyang nalalaman. Si Ate Salumi kasi, hindi yan makabigay siguro ng kaligayahan ng asawa niya, kaya nagaganyan niya. Paano ako nakabigay ng kaligayahan sa asawa ko? Hinandaw na sa inyo ng katuwag. Hindi ay ang trabaho. Sandali lang. Katrina. Bakit ka pumapayag na masahihin si sir habang siya'y nakahubad? Inutusan po niya ako kasi dapat ko lang po na insulin. Hindi nyo trabaho yun. Pangalawa, bakit ka pumapayag hinihipuan ka? Hindi ako, tumakbo nga. Kung sa kanya na yun namin. Ha? Tumakbo ako. Natatakot ako. Tapos sinabihan ko yan si Ate Salome. Sinabihan ko yan siya na manyakis asawa niya kasi hinawak-hawakan niya yung paa ko. Tapos sabi pa niya, ay, kayo naman ang malandi. Lumayas kayo dito. Sabi pang ganun sa amin. Kailan mo sinabi sa kanya ito? Kailan mo sinabi nung mahuli na kayo? Yung pagpapaalis niya sa amin. So hindi mo sinabi nung umpisa pa lang. Sinabi Nung ko na- nahuli kayo, tsaka mo sinabi, di syempre hindi na siya maniniwala sa'yo. At kailan nagsimula
pamasamasahin na yan. Kailan ba nagsimula yung pamasama-sama? 7 months na kayo nagtatrabaho sa kanila. Isa po ng May. Nung May pa! Oo. O ba't hindi kayo kumilos? Ba't hindi kayo nagsabi? Una po yung masahe, ma'am. Hindi po yung siya nakahubad, nakashort lang at saka nakadamit. Hindi, yung nag-umpisa na lumalabas na mga bagay-bagay. Balak namin isa mo, hindi naman siya naniwala sa amin eh. Dahil mga Balak. lang kami, malapit. Naniwalaan niya Sandali lang. Pinangunahan niyo na muna agad na hindi siya maniniwala sa inyo. O sige, ang tanong ko sa'yo, sinabi na nila mga nangyari. Hindi mo ba kinausap si Jay? Kinampurantan mo siya tungkol sa ginawa niya sa kanila. Hindi, ma'am. Okay. Kaya pala na ginagawa patuloy yan. Katrina, 2 beses ka daw sinaktan ni Ma? Opo. Anong ginawa niya sa'yo? Sinasabunutan niya ako, minusmus pa niya yung mukha ko sa side. Nung hiya yan eh. Sinungaling talaga. Bakit niya ginawa sa'yo yun? Silos kasi yan sa'yo. Yun ang nahuli ka. Kasama si Sir. Oo, nag-isip siya ng masama agad. Dahil hindi na lang siya magtatanong kung totoo bang nangyari yung iniisip niya. Sandali lang. Annalyn, sigurado ka ba sa nakita mo? Opo. Sigurado ka? Oo, doon naman ako Sandali lang. Sa Katrina, sandali lang. Sigurado ka sa nakita mo? Oo, nakita ko Ano ginagawa nila eksaktong-eksakto? Nakita ko sila sa kwarto, naglalambingan sila, naghalikan pa ka! Sinungaling ka! Oo, nakagutong naman ah! Oh, sandali! Pati si B1! Pati si B1! Katrina, sandali! Huwag mo naman ang... Hello, pati si B1! Sinungaling ka Ang talaga. bihira. Okay ka lang, B1? Okay ka lang? Katrina, so ano yung nahuli niya? Gusto ko malaman sa'yo. Hindi yan totoo man. Sinungaling talaga ng Annalyn yan. Gawa-gawa lang yan yung So, sa'yo lang may nangyari. Kay Katrina, wala. Akala niya. Si Katrina, ako pala yung nakita Baka niya. nagkamali ka ng tingin? Sinungaling niya. Kasi kanina pa ako pabalik-balik pa ulit-ulit. Hindi kaya ang nakita mo ay si Sarah Lynn, hindi si Katrina? Ganda no. Siya yung nakita ko. Ay, ang ganda mo. Ang ganda mo. Oo. Tingnan ko naman na. Okay na, masasawela. Ano sasabi niyo? Mga kasawsawan, eto na, go! Dali na, sino ba? Si nanay muna, unahin ko. Para sa dalawang kasambahay, di ba kayo nangangamuhan? Dapat, kung anong ginagawa sa inyo ni Sir nyo, doon kayo sa awan ng babae, nagsasabi ng katotohanan. Dahil para pag nawala ka, at para naman sa iyo, Salome, kung ano sasabihin sa'yo ng mga kasambahay mo, paniwalaan mo at magtanong kahit di basta-basta mo sila sinasaktan. Ang tanong ko sa inyong dalawa, totoo ba na nade-delay ang mga sweldo ninyo? Opo, ma'am. Bakit? Kasi nakikinig na niya siya dyan kay Annalyn. Kailan nagsimula ang madelay ang sweldo ninyo? Ang June, lagi kulang-kulang. Noong June. Kailan sila nahuli? Kailan mo sila nahuli? Hindi ko siya sa May. Ha? Sa May. May mo sila nahuli, may mo sinabi, tapos nagpatuloy pa rin. Ako naman, nagtataka din naman ako sa'yo, nahuli na pala, sinumbong sa'yo, bakit nagtatrabaho pa rin sila sa iyo? Kasi may ginagawa din siya. Kaya ayaw niyang magkumpor na kaya nga siguro natin siya. Hindi laging binibigay sa amin kasi binibigyan niya yung binibigyan namin doon kay Jerry yung sahod namin. Yung pangsawa ka mukha niyo, naaawa lang ako sa inyo. Oh, ako lang ako sa bakit nilalagay niyo. Naaawa lang kaya bakit trabaho lang ako. Hindi niya inaalak eh. Ang inaatupag niyo, yun na lang ang kalibanggang si Jake. Okay, Dahil lang may awa, walang awa mukha mo. May awa. attorney, nananakit ng kasambahay, yung sweldo na delay. Meron bang pananagutan dyan si Salome? Yung pong pananakit na ginagawa ng amo sa kanyang kasambahay, sa numerito dito sa kanyang mga kasambahay, pwede po siyang makasuhan ng physical injuries or maltreatment na sinasabi sa ating revised penal code. Yun naman pong hindi niya pagbibigay ng sweldo o kaya dinidelay niya yung kanyang yung sweldo na dapat ay maibigay na dito sa mga kasambahay, pwede rin pong malabag niya ang ating labor code doon.
At pwede pong ireklamo ito sa NLRC o sa National Labor Relations Ano Commission. po ba ang parusa? Ang hindi po pagbibigay ng sahod, wala pong parusa yon. Ang pananakit po. Pero yung pananakit, ating, ay may parusa po yun dahil krimen po yun eh. Kung halimbawa, is like physical injuries, maaari pong arresto minor. Ang maaaring maging parusa, isang araw hanggang 30 days na imprisonment. Ngayon, depende po sa grado. Kung halimbawa, serious physical injuries, ang maaaring makamtan ng mga dahil sa pananakit ng amo sa kanyang mga kasambahay, mas mataas naman po ang penalty noon. Maraming salamat, attorney. Eto na! Makikilala na natin si Sir na nakahanap raw ng atensyon at pagmamahal kay Inday. Kuya, paano na si Ma'am? Pakinggan natin si Jake Villaruel. Pasok! Okay, Jake, diretso ang tanong. Gaano na katagal ang relasyon niyo ni Sarah Lee? Wala po, katulong lang po namin yan. Nagsapin-sapin ba kayo ni Katrina o ni Sarah Lee? Ni Katrina po. Oh! Alam mo din! Nagsapin-sapin na nga daw sila ni Katrina! Yak! Alam mo natin mo naman! Yan! May nangyari bang sapin-sapin sa inyong dalawa ni Katrina? Hanggang hot body lang po, pero